Lahat tayo, maging sino man sa atin, may mga problema. Pero anong sabi ng ating Panginoon? Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. At take note, ang sabi niya dyan, hindi na ninyo muling makikita ang mga Egyptiong iyan. Hindi nyo na muling makikita ang mga problema nyong iyan. Sabi ng ating Panginoon, itiwala lang natin sa Kanya. Ano mang mga kinakaharap natin, alam natin yan mga kapatid. Number one na problema natin ay financial. Di ba po? Kahit may trabaho ka, problema mo financial. Tama po? Kasi mas malaki yung nakakain natin kaysa sinisweldo natin. Mas malaki yung lumalabas kaysa income. Di ba po? So malaking problema, number one is financial, pangalawa sakit. Grabe nangyayari ngayon, sipon, lagnat, ubo. Di ba po? So nangyayari yan. Maging ang ating bansa, pinoproblema rin natin. Kahit sinong pag-usapan, kahit sinong makapakinig ka nang nag-uusap about sa dalawang politiko. Yung isa daw nananahimik. Di ba? So problema pa rin natin yung mga kapatid. Pero ano ang sabi ng ating Panginoon sa umagang ito? Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Magpakatatag kayo. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas, kung paano tayo ililigtas ng ating Panginoon. Ang mga problemang iyan, hindi nyo na makikita. Itiwala lang natin sa ating Panginoon. Ibigay natin sa ating Panginoon. Alam naman natin, mga kapatid, kapag wala tayo sa Panginoon, ano po? Wala rin tayo. Everything is useless ang ating buhay. Di ba po? Kasi sa ating Diyos, anuman ang pangangailangan mo, actually pinrovide na niya. Ibinigay na niya sa ating lahat. Kailangan lang natin buksan ang ating mga mata, ang ating pag-iisip, at hindi mo yan mabubuksan kung sa'yo lang. Kailangan ipanalangin natin yan ng buksan ng Panginoon ang ating spiritual eyes, ang ating spiritual mind para makita natin yung kaluwalhatian, yung blessing ng ating Panginoon. Kapatid, hanggat hindi ka lumalapit sa ating Panginoon, hanggat hindi mo binubuksan o ipinapanalangin na buksan ng Panginoon ang iyong spiritual eyes, hindi mo makikita ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang nakikita mo, mga problema sa buhay. Nakikita mo kung paano ka patayin ng mga Ehiptyo. Yun ang ating pinag-aaralan ngayon. Andyan sa ating teksto. Nakita nila na paparating na ang mga taga-Egypt na sila po lahat ay nagkampo doon malapit sa may Red Sea na wala na silang madaanan. Kaya sinabi nila, kaya mo kami dinala dito? Kulang pa ba ang tawag sementeryo o libingan doon sa Egypt? Kaya dito na lang kami. Mga kapatid, ganun din ang nangyayari sa atin. Iniisip natin kapag tayo ay may problema. Nakakalimutan natin ang ating Panginoon. Kapag tayo ay may problema, lagi na lang iniisip natin, ito na naman yung problema. Kapatid, matagal na tayong mananampalataya. Alam naman natin ang kalakasan natin ang ating Panginoon. Kung ano-ano ang iniisip mo, kung ano-ano ang ginagawa mo sa buhay mo. Kung hindi mo na kaya, maglalaslas ka na lang. Kung hindi mo na kaya, kung ano-ano ang ipopost mo sa social media. Problema mo, asawa mo, ipopost mo sa social media. Ayan tuloy, anong nangyayari? Marami tuloy ang lumalapit sa iyo dahil maraming tao ngayon ang siyang mapagsamantala. Kapag may problema ka, andyan, lalapitan ka, akala mo, sila ay tutulong sa iyo. Yung pala, mas malaki ang naibibigay nilang problema sa iyo. Pero pag lumapit tayo sa Panginoon, automatic po yun. Bibigyan ng resolba ng ating Panginoon. Sabi niya, makikita mo ngayon,
sa umagang ito. Kapatid, makikita mo ngayon sa umagang ito kung paano tayo ililigtas ng Panginoon sa mga problemang iyan. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Walang ibang makakatulong sa atin. Gaano mang kabigat ang problema mo, andyan ang ating Panginoon. Kapatid, hinihintay lang tayo. Kailangan nating tumawag sa ating Panginoon. Magsalita ka, hinihintay ka ng Panginoon. Kumakatok mismo ang ating Panginoon sa atin. Pagbuksan naman natin siya. Di ba po? Sabi niya sa Deuteronomy chapter 1 verse 30, sabi niya dito, sapagkat si Yahweh ang mangunguna sa inyo at ipaglalaban niya kayong tulad ng nakita ninyong ginawa niya sa Ehipto sa ilang. Ganun po tayo ililigtas ng ating Panginoon. Kaya nasabi ni Pastor Mario, sabi niya, munti ka namatay. Sakto po. Kung paano po ako iniligtas ng Panginoon sa tiyak na kamatayan. Alam po natin lahat yan. Bakit? Ba't ko nasabing alam? Ito yung nangangaral ako, yun ang patotoo ko . Di ba po? Hindi po ako nahihiya na ipatotoo kung paano ako iniligtas ng ating Panginoon sa tiyak na kamatayan. Bakit? Nakakausap ko na yung But the Spirit, dinidiscourage na niya ako. Hindi ka natutulungan ng Diyos. Di ba? Iniwanan ka na, hindi ka na papakainin. O ayan, sabi niya, tumalon ka na, sa bintana mo, nasa third floor ka, wala ka ng sakit. Pero anong sabi ng ating Panginoon? Andyan lang siya. Andito ako, hindi kita iiwan. Diba? Kaya number 1 na puntos natin, mga kapatid. Hindi na po tayo lalayo sa ating teksto. Diyan ko po kinuha maging ang aking mga subtitle. Sabi niya, number 1, do not be afraid. Tayong matakot, mga kapatid. Mayroon tayong makapangyarihang Diyos. Di ba po? Siya walang sino pang tataas pa sa kanyang kapangyarihan. Tingnan yung kapangyarihan niya. Kung itong lupa na ito, itong tungan lang ng kanyang paa. Ganun kalaki po. Ganung makapangyarihan ang ating Panginoon. Siyang lumikha ng langit at ng lupa. Anumang makikita nyo dito sa mundong ibabaw, likha yan ng ating Panginoon. Kaya ano pang dapat nating ikakatakot, mga kapatid? Anong pinoproblema natin? Kung ang iyong sinasampalatayanan, kung iyong pinaglilingkuran, mga kapatid, ay Diyos ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, ano pa bang pinoproblema mo sa problema mo? Yun ang problema sa atin, mga kapatid. Problema na nga, problemahin mo pa. Huwag nyo nang problemahin niya, hayaan mo na siyang mamroblema sa problema niya. Di ba po, andyan ang ating Diyos, siyang nagsusolve ng ating problema. Sabi niya sa Isaiah 41:10, sabi niya dito, ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba, palalakasan kita at tutulungan. Iingatan at ililigtas kita. Napakaganda ng pangako ng ating Panginoon sa mga taong nananampalataya sa Kanya. Amen? Mga kapatid, bakit ko nasabi yun? Sa mga taong nananampalataya. Hindi nila alam to . Yung mga hindi mananampalataya, hindi nila alam na yan ang pangako ng ating Panginoon. Na iingatan ka niya, na ililigtas ka niya, na gagabayan ka niya, saan ka man pumunta, kasama mo siya. Ano man ang problema mo, andyan lang siya. Hindi ka niya pababayaan, mga kapatid. Bakit sa mananampalataya? Kasi tayo ang nakakabasa niyan, tayo ang nakakaalam niyan, tayo ang nakakaintindi niyan. Pero anong gagawin natin? I-share sa kanila. Di ba? Kaya dapat nagpapatotoo tayo sa kanila. Sa mga hindi mananampalataya. Paano sila sasampalataya kung walang nagsishare ng Word of God? Paano sila maniniwala kung walang nagpapatotoo? Di ba? Kaya napakapalad po natin
Mga kapatid, mayroon tayong Diyos na ating sandigan. Isipin nyo ako'y sa iyo. Huwag kang matakot. Ano mang problema natin? Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Ako'y sa iyo. Ako'y iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita. Tutulungan kita. Iingatan kita. Ililigtas kita. Salamat sa Diyos. Di ba po? Alam nyo, napakasarap ng pakiramdam kung mayroon kang sandigan na tulad ng sinasabi ng ating Panginoon. Mayroon tayong sinasampalataya ng Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon. Alam nyo, mga kapatid, bilang mananampalataya, andyan laging nakatingin sa ating Panginoon. Once na nalulugmok ka, iyak mo lang sa Kanya yan, sasamahan ka ng Diyos, aalisin niya lahat ng problema mo. Di ba po? Kung kung yung iba maraming pera, pero lugmok pa rin sa problema, ikaw wala kang pera, nakangiti ka. Di ba? Kasi sa kaibig kong sabihin, mga kapatid, sa kanila kasi, ang 1,000 ay piso. Sa ating mananampalataya, mayroon kang 1,000 nakangiti ka. Diba? May pera ako. Dahil alam natin, pag naubos yan, bukas mayroon ulit. Ayan po ang ating Panginoon. Napakabuti. Kahit basa-basahin nyo yan. Alam nyo, sa totoo lang, yung verse na yan, napakagasgas niyan sa totoo lang sa mga Kristiyano. Pero napakasarap sa puso na basahin yan. Yan ang nagli-lift up sa atin. Yan ang nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Diba? Ng encouragement na patuloy tayong manampalataya sa ating Panginoon. Amen. Sabi niya sa Deuteronomy chapter 31 verse 6, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na iyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan or pababayaan man. Kaya mga kapatid, bakit hindi tayo mag-encourage ng mga kaibigan natin? Tanong ko po, sino ang may kaibigan dito? Taas ang kamay. Lahat tayo may kaibigan. Mga mahal natin sa buhay. Mga kasama sa buhay. Mga kapitbahay. Nakikita nyo kung paano sila nahihirapan sa kanilang buhay. Tama po ba? Nakikita nyo na okay man yung buhay nila, nakikita, pero kulang pa rin. Hindi pa rin sila satisfied sa kanilang natatanggap na blessing na galing sa Panginoon. Yes, mayroon silang blessing galing sa Panginoon. Alam natin lahat niyan. Dahil kapag sumikat ang araw, lahat tayo nasisikatan ng araw. Pag umulan, umuulan. Pag binagyo, alangan na bagyo dyan, dito hindi. Di ba? Lahat dyan, may blessing ang Panginoon. Pero sa totoo, bakit tayo nakakangiti kahit may problema? Di ba? Dapat yun ang sinishare natin sa kanila. Alam mo, ang sabi ng Panginoon, ito yun. Basahin natin. Sasabihin mo lang, magpakatatag ka o magpakatatag kayo, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kang matakot sapagkat sasamahan tayo ng Diyos. Alam nyo, nagkaroon kami ng parang seminar sa namin, trabaho. Sabi niya, magbigay kayo ng message sa bawat isa. Kung ano yung kilala mo, halimbawa si Sister Lot, kilala mo, ilagay mo yung message mo sa kanya. Kung sino siya. O kung ano yung nakikita mo sa kanya. Sabi ko, nilagay ko lang, Jesus loves you. God loves you. Sabi, isa lang naglalagay niyan. Sabi sa akin. Siyempre, ngingiti ako. Kasi sabi na, ang pogi mo. Uy, humble ka. Sabi ko, parang, sabi ko lang sa isip ko, alam ko naman yun eh. Joke lang po yun. So, yun yung pag sinasabing, sabi ko, simple lang, Jesus loves you. Pag tinanong ako, di sabihin ko kung gaano ko yung kamahal ng Panginoon. Di ba po? Ganun lang po yun, hindi tayo pababayaan. Ano man kinakarap natin, sasamahan tayo.
Yun lang ang mensahe ko sa bawat isa ng mga kasama ko. Jesus loves you. Yun lang. Napakasimple. Pero madiin. May dating. Diba? Yun yung sinasabi natin, mga kapatid. Bakit hindi natin sila ma-encourage? Bakit hindi natin masabi sa kanila yan? Kung paano tayo sasamahan ng Panginoon sa kabila ng mga problema. Ang dami na natin problema, minsan nga. Hindi, at sa totoo lang po, hindi na nga ako nakikinig ng, nanonood ng news. Pinipili ko na lang. Kasi alam ko na yung mangyayari. Nadadagdagan pa sa social media, hindi mo na alam kung ano yung tama at mali. Diba? Ganun kagulo ang ating mundo. Kaya, i-share natin, mga kapatid. Ano mang dinadaanan natin, alam ko kasi dito, alam ko lahat tayo may problema, pero nakangiti tayo lahat. Di ba po? Sabi niya sa Joshua, chapter 1, verse 9, alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo, magpakatatag ka, magpakatapang, huwag kang matakot o kay manghina dahil ako ang Panginoon ng iyong Diyos ay kasama kahit saan ka man pumunta. Kaya huwag tayong matakot, mga kapatid. Saan man tayo magpunta, andyan ang Panginoon. Huwag lang nating kalimutan, bago tayo umalis, manalangin. Bago tayo matulog, manalangin. Importante yan eh. Alam natin, sa totoo lang po, tayong mga mananampalataya, alam natin andyan ang ating Panginoon lagi. Andyan lang siya, kasama natin. Diba, saan man tayo magpunta, kasama natin. I-acknowledge naman natin siya. Yun ang importante. Hindi tayo matatakot, anuman kakaharapan natin, pero bago tayo umalis, bago tayo pumunta kung saan man yan, i-acknowledge natin ang Panginoon. Lord, samahan mo ko. Manguna ka sa akin. Parang sundalo. Sinong sundalong pumunta sa gera na walang bala? Diba? Or walang baril. Diba po? Maging dito sa church. Sinong pumunta dito sa church na walang pang tithes or offering? O diba? Hinahanda natin lahat yan. Dahil alam natin para sa Panginoon yan. Diba? Ganon din po. Saan man tayo pumunta, i-acknowledge natin. Eh kung tayo nga, gusto natin ma-acknowledge lagi. Diba po? Halimbawa lang ito. Si Pastor Mario, pastor mo namin yan. Pero hindi ko sinasabing si Pastor Mario gusto yung pa-acknowledge. Ibig kong sabihin, ina-acknowledge yan natin para malaman nila. Parang ang ating Panginoon, gano'n rin po, Lord, samahan mo ko ha. Magbibiyahe po ako. Ikaw ang manguna sa amin. Ang aking sasakyan, bless mo, Panginoon. Napakasimple. Nauunawaan na tayo ng ating Panginoon. Bakit? Mayroon na po tayong relasyon sa Kanya. Paano ko nasabi yon? Ang dalawang may relasyon, kapatid, sign language lang alam na nila. Nagkakaintindihan na sila. Diba? Pag sabi ko kay Mrs. na, ibig sabihin oras, ha? Baka kung ano isipin nyo. Totoo po yun. Anong oras? Ibig sabihin, anong oras na? Matulog na. Si Pastor Mario, ang ganda ng ngiti kasi. Totoo yun, mga kapatid. Ang dalawang mayroong relasyon, ha? Sign language, alam na po. So, ang ibig kong sabihin doon, alam na rin ng Panginoon yan dahil tayo ay may relasyon sa Diyos. Di ba po? Kaya isang sabi mo lang, Lord, samahan mo ko ha, manguna ka ha. Alam na ng ating Panginoon yan. Di ba? Kaya nga, ang ating pakikipag-usap tayo, pag tayo nananalangin, sinasabi na iba, para kang nakikipag-usap sa iyong kaibigan. Di ba? Hindi mo nang kailangan ng 10 paulit-ulit na panalangin. Di ba? Maguguluhan ang ating Panginoon yan. Kung ikaw nga, ayaw mo nang kausap yun. Sasabihin mo, baliw ka ate, paulit-ulit ka. Pero ang ating Panginoon, kapag may relasyon ka talaga sa Kanya, Lord, samahan mo ko. Manguna ka. Diba? Sasamahan tayo ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, do not be afraid. Andyan lang siya. Ano mang kinakaharap natin, andyan lang ang ating Panginoon.
Sabi niya sa John 14:27, huwag kayong mabagabag, huwag kayong matakot, dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Yun pala mga kapatid eh. Nagbibigay sa atin, o binigay na sa atin ng Panginoon ang kapayapaan. Kaya ano pa ba ang ating poproblemahin? Bakit ka pa nabagabag? Ano tawag nun? Bakit ka pa nabagabag? Bakit pa kayo namomroblema? Di ba po? Siyempre mga kapatid, idan natin sa mas maayos. Bakit pa tayo namomroblema? Bakit ka pa nag-iisip ng anumang bagay na hindi mo dapat pag-isip? Alam nyo ba kung anong mangyayari sa future natin? Di ba? Sabi ng Panginoon yun, sino bang makakapagbigay o makakadagdag ng buhay niya kung ang iniisip mo, pinoproblema mo yung bukas mo? Madadagdagan mo ba ang buhay mo? Alam mo ba ang bilang ng buhok mo? Saan binang ating Panginoon? Siya lang nakakaalam yan. Huwag mong problemahin yan, nandito lang ako, ibigay mo sa akin yan. Yun ang nais ng ating Panginoon. Sabi niya sa Deuteronomy chapter 31, verse 6, magpakatatag kayo at magpakatapang. Huwag kayong matakot sa kanila dahil ang Panginoon na iyong Diyos ay kasama ninyo. Hindi niya kayo iiwan or pababayaan. Salamat sa ating Panginoon. Kailanman hindi niya tayo pinabayaan. Number 2 na po tayo. Kaya sabi ni Pastor Mario, dapat matapos tayo ng 12. Number 2, stand still. Sabi niya dito, stop struggling. To trust in God, timing and power. Huwag tayong mag-struggle mga kapatid. Di ba? Huwag natin problemahin yung mga problema na yan. Di ba po? Kasi itong pinag-aaralan natin, sinishare ko sa inyo, kinuha ko doon sa ating teksto. Siya mismo, ang ating Panginoon mismo, ang nagsabi, sabi niya, sumagot si Jesus, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Kaya, huwag tayong mag-struggle sa ating buhay. Sabi niya, sa Exodus 13, yun nga, sabi niya, huwag kayong matakot, magpakatatag kayo. Sabi niya sa 1 Samuel chapter 12 verse 16, manatili kayo sa kinaroroonan ninyo at saksihan ang kamanghamanghang bagay na gagawin ng Panginoon sa inyong harapan. Relax lang kayo mga kapatid. Ano mang mga kinakaharap ninyo, relax lang kayo, makikita nyo mga kapatid sa inyong harapan kung paano kikilos ang ating Panginoon. Kung ano ang gagawin niya. Just relax, para lang kayong nanunood ng sine. Mag-relax lang tayo, may kinakaharap kayong problema. Relax lang, andyan ang ating Panginoon, hindi tayo pababayaan kapatid. Napakabuti ng ating Panginoon. Lahat ng ating binabasa, nalilift up tayo. Di ba mga kapatid? Easy ka lang. Huwag mo nang problemahin yan. Ako nang bahala dyan. Ano ang nais ng Panginoon? Anong gusto niyang isukli sa kabutihan niya? Manampalataya ka lang ng tapat. Ibigay mo lang sa Kanya ang lahat. Maging buhay mo, surrender everything. At higit sa lahat, i-share mo ang salita niya, siya nang bahala sa buhay mo. Diba mga kapatid? I-guide kita, sasamahan kita. Ano man problema mo, relax ka lang, akong bahala dyan. Anong sukli po nun? Share mo ang Word of God. Magpakatatag ka sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya. Di ba po? Yun lang hinihingi ng ating Panginoon. Totoong pananampalataya na galing sa ating puso. At ang lahat ng mga yan, kapatid, ibibigay ng Panginoon sa inyo anuman ang ating kailangan.
Sabihin mo lang, banggitin mo lang sa Kanya, ibibigay niya yan sa mga anak niyang tapat. Nananampalataya na galing sa puso. Totoong pananampalataya. Mayroong pagpapakumbaba, mayroong pagpapasakop, mayroong pagtutuwid, tinatanggap ang lahat. At higit sa lahat, may malinis na puso sa harapan ng Panginoon. Lahat ng yan, anumang problema natin, ibibigay sa atin ng Panginoon. Lulutasin niya lahat yan. Mga problema mo, susolve ng Panginoon yan. Kung ang problema mo, may sakit ang iyong anak, sa pangalan ni Jesus, bibigay ng Panginoon yan. Pagagalingin niya yan. Ako na po nagsasabi sa inyo, mga kapatid, nanampalataya po ako ng tapat. Mismo ang Panginoon ang siyang nagpagaling sa akin. Salamat sa Diyos. Type 2 diabetes po ako. Hindi ko alam kung type 2 or type 3 or basta nasa type na ako ng diabetes. Salamat sa Diyos. Ilang taon na po akong hindi nag-maintenance. Ang panalangin ko sa Kanya lagi, bigyan niya ako ng kalakasan, magandang kalusugan para makapagpatuloy ako sa paglilingkod sa Kanya. Totoo yun, mga kapatid. Lord, sabi ko, binigyan mo ako ng pangalawang buhay, gamitin mo ito ayon sa iyong kaluwalhatian. Bigyan mo ako ng karunungan para makapag-share ako ng salita mo. Totoo po yun, mga kapatid. Kasi kung tayo lahat, kahit na anong galing mo or kahit sino ka pa, kapag ikaw ay may sakit, hindi ka makakapaglingkod ng maayos sa ating Panginoon. Kasi nasa ka lang banig ng karamdaman. Although yung isipan mo nandoon, marami kang naipapanalangin. Pero mas mainam kapag ikaw ay tumatayo sa mga harapan ng mga mananampalataya o sa ibang tao. Amen? Sa Exodus 14, 23 to 25, sabi niya dito, hinabol sila ng mga sundalo ng Ehipto kasama ang kanilang mga ngabayo, mga karwahe at mga kabayo. Nang mag-umaga na, tiningnan ng Panginoon ang mga sundalo ng Ehipto mula sa makapal na ulap at naglalagablab na apoy at nilito sila. Tinanggal niya ang mga gulong ng mga karwahe nila upang mahirapan silang patakbuhin ito. Sinabi ng Ehipsyo, umatras na lang tayo sa mga Israelita dahil ang Panginoon ang lumalaban sa atin para sa kanila. Ibig sabihin nito, mga kapatid, mismo ang Panginoon ang makikipaglaban sa atin. Ano man ang kinakaharap natin, siya mismo. Tulad ng ginawa ng ating Panginoon sa mga taga-Egypt na humahabol sa mga Israelita. Nung nakita ng ating Panginoon, nandoon sa Sikay na glory, nung nakita niya ang mga taga-Egypt na malapit ng maabutan ang mga Israelita, anong ginawa niya? Gumawa siya ng paraan. Inalis niya o tinanggal niya yung mga gulong ng mga karwahe. Di ba po? Mismo ang Panginoon ang siyang gagawa ng dahilan, ng paraan para hindi ka magapi ng iyong kaaway, kapatid. Siya ang gagawa ng paraan para hindi ka malugmok ng problemang iyan. Ano mang kinakaharap mo, siya ang gagawa ng paraan. O mga kapatid, hindi paraan po ang GCash at saka Shopee. O anong tawag doon? Yung sa Shopee, ano yun? Shopee Pay ba yun? SP. Hindi ko alam yun. Hanggang GCash lang po ako at saka Tommy. So mga kapatid, sa totoo lang po, ang ibig kong sabihin, nagjujuks lang ako, pero sa totoo lang, yung GCash na yan at saka Tommy, paraan ng Panginoon yan. Para tayo ay kahit papano, kapag tayo ay nasa
Picha de peligro, mayroon tayong pagkukuhanan. Pero kailangan din natin disiplinahin ang sarili natin. Disiplinahin din natin. Kung alam mong sobra-sobra na yung gastos mo, stop muna. Tulad ng sinabi ko kanina sa umpisa, yung income natin, yung kinikita natin, sumisildo tayo ng 650 a day, ang gastos mo 800, sobra-sobra na po. Di ba? So 650, gumastos ka ng 50 para mayroon ka pang 600. Sabi niya sa akin, namalingki nga ako, 3 pirasos, 47 ka agad. Di ba po? Grabe ang gulay ngayon, sa totoo lang po. Pero mga kapatid, ano lang yan, balik tayo sa ating di ba? So sinasabi ko po mga kapatid, lahat ng mga problema natin, wag nating problemahin yan, andyan ang ating Panginoon, manampalataya tayo. Number 3, sa number 3 sabi niya, see the salvation of God. To trust God's power to deliver and to save you. Tingnan na lang natin kung ano ang gagawin ng ating Panginoon. Sabi niya, sa binasa natin kanina, relax lang kayo. Kung anong gagawin ng Panginoon sa mga problema, paano tayo magtagumpay, ibibigay ng Panginoon yan. Diba, itiwala lang natin sa Kanya ang lahat. Sabi ng diba, stand still. Do not afraid. Huwag kayong matakot. Magtiwala kayo sa Panginoon at sabi niya dito sa pangatlo, makikita ninyo kung paano tayo iligtas ng ating Panginoon. Diba sabi niya dito sa Exodus 13, balik tayo sapagkat si Moises, o sumagot si Moises sa mga tao, huwag kayong matakot. Magpakatatag kayo at makikita ninyo kung ang pagliligtas ng Panginoon sa inyo. Sa araw na ito, ang Ehipsyong nakikita ninyo ngayon ay hindi nyo na makikita pang muli. Ililigtas tayo ng ating Panginoon sa panahon natin ngayon at ang mga problema nyong yan, hindi niya na muling makikita. Mawawala na yan sa inyong paningin. Bakit? Sasamahan tayo ng Panginoon. Siya mismo ang magliligtas. Makikita mo kung paano ka ililigtas. Makikita mo kung paano ka sasamahan ng ating Panginoon. Magtiwala lang tayo. Huwag mong ilagay sa social media ang problema mo. Mga kapatid, hindi lang, marami akong kakilalang ganyan. Tuwing may problema na social media, anong nangyari? Diba? Anong nangyari mga kapatid? Yung problema niya, nadagdagan. Bakit? Maraming lumapit sa kanya. Anong ginawa? Pag-usapan natin niya, mahaba bang inuman? Diba? Hanggang sa nagkainuman, nagulat na lang ako, sila ng dalawa. Dinadagdagan ng problema. Di ba po? Pero kapag ang iyong problema, ibinigay mo yan sa Panginoon, inuluhod mo yan sa ating Panginoon, malulutas yan. Titignan mo na lang kung paano mag-save ang ating Panginoon. Just relax sa atin, sabi ng Panginoon. Tignan mo na lang kung paano kita sasamahan. Tignan mo na lang kung paano kita ililigtas. Tignan mo na lang kung paano malulutas ang iyong problema. Nandito ako, anak, sabi ng ating Panginoon. Mga kapatid, open ang kamay ng ating Diyos. Tayo lang ang Kanyang hinihintay. Lumapit tayo. Di ba? Ano man ang mga suliranin natin sa buhay, iyak natin yan sa ating Panginoon. Di ba? Yan ang nais ng ating Diyos. 2 Chronicles chapter 10 verse 17. Sabi niya, hindi na kailangan na makipaglaban pa kayo. Maghanda lang kayo at magpakatatag. At masdan ninyo ang katagumpayan na gagawin ng Panginoon para sa inyo. Kayo'y mga taga-Juda at mga taga-Jerusalem. Huwag kayong matakot o manghina, harapin ninyo sila bukas at ang Panginoon ay sasama sa inyo. Magpakatatag lang tayo mga kapatid. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Makikita ninyo, sasamahan tayo ng ating Panginoon. 2 Kings, kung paano, makikita nyo dito kung paano sinamahan ng ating Panginoon
sina Eliseo. Sabi niya dito, kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo na nakita niya ang maraming kawal at ang mga kabayo at karwaheng nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya, Guro, paano na tayo ngayon? Sinabi ni Eliseo, huwag kang matakot, mas marami tayong kakampi kaysa sa kanila. At siya'y nanalangin, Yahweh, buksan ninyo ang kanyang paningin nang siya'y makakita. Pinakinggan ni Yahweh ang kanyang panalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karwaheng apoy na nakapaligid kina Eliseo. Nakita nyo mga kapatid, ito yung ang kwentong ito yung hari ng Aram. Nagugulat siya. Bakit nalalaman nung hari ng Israel ang aking binabalak? Sino nagtatraidor sa inyo? May sumagot na kawal niya. Sabi niya, wala pong nagtatraidor sa amin. Si Propetang Eliseo po ang nagsasabi sa hari ng Israel, anuman ang inyong sinasabi, kahit ikaw ay nasa private room, kahit na ikaw ay nasa kwarto. At binabalaan niya ang hari ng Israel. Kaya ang ginawa ng hari ng Aram, si Eliseo mismo ang pinaatake niya. Kaya nagulat yung kanyang katulong. Sabi niya, Guro, paano na tayo? Napapaligiran na tayo ng mga problema. Kung ganun ang nangyayari sa atin mga kapatid, kung punong-puno ka ng problema at alam mo ikaw ay talunan na, nakapaligid na lahat ng sayo ng problema mo. Kapatid, anong ginawa ni Eliseo? Nanalangin. Sabi niya, Panginoon, buksan mo ang paningin ng aking katulong para makita niya ang iyong kaluwalhatian. Kung paano mo kami ililigtas. Nung nanalangin si Eliseo, pinakinggan ng Panginoon. Kapatid, manalangin ka, papakinggan ka ng Panginoon. Anumang nakapaligid sa iyong problema, utang man yan, may sakit, akala mo ikaw na lahat ng may problema, pasan mo ng daigdig, pati yung kapitbahay mo, problema mo, pati yung aso niya, problema mo, pati yung pagtingin niya lang sa bintana, problema mo na. Ibig sabihin, stress ka na. Ibig sabihin, nadidepress ka na. Lahat na ng problema nasa iyo na. Manalangin ka, kapatid. Lahat ng yan lulusawin ng Panginoon. Nakita nyo kung paano sinamahan ng ating Panginoon. Nung nakita nung katulong ni Eliseo, nakita niya mas marami ang mga tutulong sa kanila. Nagpadala ng anghel, ng Panginoon, ng kanyang anghel para tulungan sina Eliseo. Ganon din ang gagawin niya sa atin, mga kapatid. Tutulungan niya tayo. Kaya pag may problema ka, huwag kang magmukmuk, kapatid. Sabi ng Panginoon, kapag may problema ka, anumang problema mong kinakaharap mo, yung battle na yan ay ako. Ako ang makikipaglaban. Hindi sa'yo ang mga laban na yan. Hindi sa'yo ang mga battle na yan. Akin yan dahil anak kita. Pangakapatid, kailanman tayong mga magulang hindi natin pinabayaan ang ating mga anak. Kailanman hindi natin sila dilalagay na malugmok, kundi inaangat natin sila. Tayo pa kaya ng mga anak ng Diyos na nagtitiwala sa Kanya, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Magtiwala ka lang, kapatid. Ibigay mo lang ang tiwala mo sa ating Diyos. Kailanman hindi tayo pababayaan. Sabi niya sa Exodus 23, chapter 22 to 23, kung susundin niyo siya at gagawin ninyo ang mga sinasabi ko, ipaglalaban kayo sa inyong mga kaaway, pangungunahan kayo ng aking anghel patungo sa lupain ng mga Amoreo, Hiteo, Periseo, Kanineo, at Hebeta, at Jebuseo, at sila'y lilipunin ko. Kapag sumunod lang tayo, mga kapatid, sa ating Panginoon, lahat ng mga problema na yan, tulad ng ginawa niya sa mga Israel, pinangunahan sila ng ating Panginoon. Sa umagang ito, mga kapatid, pangungunahan tayo ng ating Panginoon.
sa umagang ito, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pag may problema ka, bukas po ang ating altar. Magsitayo po tayo mga kapatid. Iiyak mo sa Panginoon. Manalangin ka. Tulad ng ginawa ni Eliseo, nung natakot ang kanyang katulong, nanalangin siya. Mga kapatid, sa umagang ito, panalangin natin sa ating Panginoon na buksan niya ang ating spiritual eyes. Para makita natin kung paano tayo pinaglalaban ng Diyos. Para makita natin kung paano tayo sinasamahan ng ating Panginoon. Sige po mga kapatid, bukas po ang ating altar.